Unahin ko po muna itong ating breaking news. At bago po tayo magbati at mamaya ay ito po muna ang bigyan ko ng pansin. Itong balita na talaga namang maaasahang balita dahil ito po ay hindi nagpapalya yung mga puting ahas ni Maharlika. At yan nga po ay planado na po, nakakasa na po yung pagpatay dito kay BP Sara. Ayan, at anyway, sige, at unahin na muna natin ito at gusto ko pong ipakita sa inyo, ipanood sa inyo itong breaking news na ito dahil nga napaka-importante po ito para lang po malaman ninyo atong planong pagpatay dito kay BP Sara. At nakapaloob rin po sa bidyong ito. Pero mamaya na, sige. Okay? Eto na, dapat mamaya ko na ito sasabihin. Ito breaking news. Breaking news. Since we are 15 million, you deserve to know. Breaking news. I-echo nyo to. Habang nagchat-chat, nagbablog tayo. Actually, ang ganda-ganda sana ng title natin, Confirm Exile BP Sara Tatahaling Queen. According sa ating source, breaking news. Gusto ni Lisa Tanas, gusto ng Bangag Administration na i-assassinate si Inday Sara. Yun. Breaking news. Ipapagurgor literal si Inday Sara. Kaya Inday, kung nakikinig ka palangga, ang mga staff Inday, be careful. Dapat mamaya ko na to sabihin. Kasi ang ganda, ayoko masira yung natin, ang ganda tatanghaling queen si Inday. Pero dahil nga, this is in connection. Dahil nakikita nilang may nagsasalita na sa kay Inday, you guys, people from all over the world, mga what do you call it, OFW, immigrants, whoever you are, sabayan natin to. Ang January 13 event dyan sa Pilipinas. Kung meron ditong taga-LA, Southern California. So, dito rin po, baliban po dyan, ay, sige po kasi mahaba po ito. At ulit-ulit po sinasabi ni Maharlika na breaking news dahil nga po talagang ipapapatay daw to talaga. At ang resource person po niyan ay talaga taga-riyan din po, cabinet secretary daw din po ni nitong mga bangag na ito. But anyway, nandiyan rin po sa video niya, nakapaloob rin po yan, na planado na po, if ever na mapatay nga nila itong si BP Sara, planado na rin po ito na kung saan sila tatakbo. Kasi oras naman namatay talaga itong si BP Sara, gulo ito. Maniwala kayo sa akin. Kaya nakaplanado na rin po pala yung kanilang pupuntahan na kung saan sila mag-exile. At yan po yan. So nakakalungkot isipin na ganito na ang nangyayari sa atin. Maliban sa inuubos na nila lahat ang pera ng bayan at wala na silang itinitira dito sa ating mga mahihirap na kababayan. Ganyan pa ang mga nangyayari. So, ewan ko na lang. Dahil akala kasi nila, pag nangyari yon na ganun-ganun na lang, hindi papayag ang mga Pilipino na ganun-ganun na lang. Papagpapatay sila ng isang tao? Lalo't vice president yan. Ay pagka hindi tinuyog ng mga tao yan, aywan ko na lang kung kakayanin pa ng mga military yan na haharangin ng mga tao pag nangyari yan. Maniwala kayo sa akin. So, lahat po planado. At lahat po yan ay alam na nila kung saan sila tatakbo. Pero sigurado ako hindi tatakbo sa Amerika ito. So, maaaring yan siguro yung mga nilalakad dati ni Robles na
Pumunta yan sa Cambodia si Robles naghahanap daw yata yan ng mabibiling lupa doon or subdivision. So, ano pa yon? So, anyway, mamaya po meron tayong ibibigay na 5 load. Ano po? Ayan po, 5 load po itong ibibigay natin sa ating pa 500 pesos. Pero, para wala pong maraming usapan, bahala na po kayo kung load yan o ano, kasi yung iba po may mga internet, ay load ba yan? Masabi natin load, pero i-gcash na lang po yan kasi magulo. Pagka yung may magpa-gcash at may magpa-load. So, bahala na lang po kayo kasi may sinasabi na yun daw 300 ay i-gcash, yung 200 lang daw ang i-load. So, magulo pa. So, ibig sabihin po, minsanan lang po, i-gcash na lang po yan, bahala na po kayo magpa-load, basta 500 po na halaga ng load yan. So, bahala na po kayo kung magkano lang ipapaload ninyo. So, magulo po kasi, saka isa pa, yung load po ay nagkakadoble-doble. Ang sinasabi, hindi pa raw na-receive. Pero samantalang may resibo naman dito na successfully loaded. Ayan, pero ganun pa man, sabi ko dito sa secretary ko, sige, padalhan mo. Kahit na successfully loaded na dito, sige pa rin. Kasi sinasabing wala pa raw, hindi pa raw dumarating yung load, ay sige, sabi ko, sige, padalhan mo ulit. Pero dito sa pinagpaludan, successfully loaded. So ngayon po ay wala na. Kaya marami tayong na-experience talaga na gano'n. Noon pa naman yan, ganyan na. So sige, para lang walang masabi. At mayroon lang po akong babasahin na chat lang sandali. Ay hindi. Comment. Ito dahil nga sa nalalaman niya, nagbibigay tayo ng 20,000, 10,000, at kung ano-ano, yung pinabibigay natin na electric fan. Ito po, babasahin ko lang po itong comment ni papangalanan ko na po, hindi po pwedeng hindi ko pangalanan. Ayan Elaine Toropiel. Okay? Yan po. Siya po ang may comment ito. Intindihin niyo po mabuti Ang sinasabi nito, yes po. Yes po, sabi niya. Paano naman po kami na nagpa-subscribe din at marami sa amin ang nakapag-subscribe? Yan po ang comment niya. Paano na raw sila? Mga kababayan, ito babasa ko itong comment na ito. Antimano, chinik ko lahat ng buong messenger. Ay, itong isang ungas na ito na hindi nga nagpadala ng na-subscribe, siya mismo hindi nakapagpadala ng kanyang pinasubscribe or siya mismo. Wala po rito sa messenger. Anong ibig sabihin to? Ito po yung madalas ako ang sinasabi na saka natataranta pag kami nakikita na rito na namimigay na tayo, saka natataranta. Ay, ang gustong magisali sa pinamimigay natin, yes po, paano naman po kami na nagpa-subscribe din at marami sa amin nakapag-subscribe. Intindihin niyo pong mabuti. Paano ka nag-subscribe at nagpa-subscribe? Ni Ultimo sarili mo, hindi ka nag-subscribe. Bakit? Kasi po talagang pinagtiyagaan ko ito. Pagkatapos kong basahin itong comment na ito, pinagtiyagaan ko na basahin yung lahat po ng messenger. Ayan po lahat yung mga messenger. Ayan nag-roll po lahat yan. Marami po yan. Pero pinagtiyagaan kong i-roll para hanapin lang itong pangalan nito na si Toropiel. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang daming reklamo, ang daming mga suggestion, ang daming mga reklamo, samantalang hindi nga nag-subscribe kahit na yung sarili niya. Hindi niya na-subscribe. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Kaya masisisi niyo ako kung minsan dito nag-iilit ang ulo ko. Ang daming mga demand. Ang daming mga suggestion. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo na para mag-demand nga rito, na papaano naman So, namimigay ako rito, di ba?
Kung nakita ko ba na itong pangalan na ito nandito nga, at nakita ko na nakapag-share man lang na sa kanyang Facebook account ng kahit isang video man lang, andi kasali ka rito sa mga pinamibigyan ko ng load, or may chance ka pang manalo ng 10,000 o di kaya pag ginaganahan nga ako 20,000 ang binibigay ko, di ba? Yan ang problema natin. Kaya dito talagang pinagbilinan ko na itong sekretary ko, sinasala na ng sinasala yan. Para yung talagang nakakasubaybay lang, yun lang talaga ang dapat mabiyayaan, hindi itong mga ungas na mga na mga mapanlin lang na demanding pa. Ano pa ang tawag sa inyo? Mga ungas. Anyway, bago mag-init ang ulo ko, ay gusto ko lamang pong batiin lahat itong aking mga subscribers, followers at mga viewers. Saan man po kayo sulok naroon ng daigdig, sana po mag-ingat kayo lagi at malayo sa anumang uri ng kapahamakan. At yun pong laging yung naririnig sa akin, na ang swerte ay on the way na po sa inyo. Lahat ng mga subscribers sisiguraduhin ko na puro swerte at wala nang patid ang mga swerteng darating sa inyo. Tuloy-tuloy na yan. At dito naman po sa mga politikong mga kawatan, tuloy-tuloy na rin yung mamamatay kayong lahat. At dito naman sa mga bashers ko, magmula sa iyo hanggang sa 10 generation, malas ang aabutin ninyo. Yan ang masasabi ko sa inyo. Yan ang pagdarasal ko. Wala akong sa ibang aaraw-arawin ko kayo rito na ipagdasal na puro kamalasan ang darating sa inyo. Yung mga nagmamagaling-magalingan, at yung mga yung umiisa, kagaya nito, nagdidemand, na ultimo sarili niya, hindi nakapag-subscribe, tapos sasabihin niya, nagpa-subscribe, ang dami, paano naman kami, mga nakapag-subscribe at nagpa-subscribe? Ulol, gonggong. Ay kung totoo nagpa-subscribe ka, tawagan mo ulit yung pinasubscribe mo, sabihin mag-unsubscribe. Ganon kasimple. Dahil dito, pagkatapos ko nito mabasa, ibablock nagda. Ako mismo. Wala ka, dishonest ka. Paulit-ulit ko po sinasabi, lahat po ng mga pangalan na nandyan sa timba, lahat po yan, hindi po pwedeng wala dito. Kung ikaw mismo ay nag-subscribe, nagpa-subscribe, hindi po pwedeng mawala ang pangalan mo rito. Ayan po. Hindi po pwedeng mawala. Ayan. Hindi po pwedeng mawala. Sa dami po rito. Kasi, oras na nag-send ka rito sa Tariq Hassan Mirza, automatic po yan. Nakalista na po ang pangalan mo. Ginagawa na po ng raffle rule. Kaya hindi po pwedeng. Sinasabi ko po rito sa mga gumagawa nito, lalo na itong sekretary ko, walang maiiwan, wala kayong dapat na iwanan kahit na isa, basta tama yung ginawa. Pero kung yung mga pinaggagawa ay talagang i-block nyo na ng i-block yan. Wala na yung restrict, i-block nyo na, antimano. Total yan, mga kanyan. Yan yung mga tipong nagkanyang yon, yung nakumplito lang yung mga katawang tao nila, pero mga putik at mga alige ng alimango ang mayroon sa ulo ng mga yan. Kaya minsan nakakapag-init ang ulo talaga sa totoo lang. Kaya ito, kagaya nito, lahat yan. Lahat yan. Makikita nyo, nakarol yun. Ang dami yan. Dito naman ito sa Martin Hall Stranger.
Ito, exclusive ito sa Tariq Hassan Mirza. Ito, nandito, nag-combine ito sa Martin Hall Stranger at ito pang isang cellphone na ito. Ayan. Nag-combine dito. So, hindi po pwedeng mawala yung pangalan nyo. Ay, itong nag-comment na ito, na paano naman daw sila na nakapasubscribe, na marami daw sila napasubscribe at sila mismo nag-subscribe, ay paano naman daw sila? Kung ikaw ay may pangalan dito, sisiguraduhin ko, kung nakita ko lang, niloryo ko lang, sigurado, kasali ka rito sa bibigyan ko ng load eh. Kasali ka doon sa electric fan, kasali ka rin doon sa bubunutin ng 10,000 at saka 20,000. Oh. Palibasa nga ungas ka, iba-block kita. Kaya nga po, hindi tinatanggap dito yung mga salitang, Sir, ang tagal-tagal ko ng subscriber mo, matagal na. Hindi pinag-uusapan kung gaano kakatagal ng subscriber. Ang pinag-uusapan dito, kung mayroon kang isinend dito na subscribe na katunayan nag-subscribe ka at saka pa-subscribe. Hindi ko po tinatanggap dito yung mga pagkahaba-haba ng mga message na yan. Sabi ko nga doon sa sekretary ko, kasi nagsusumbong sa akin, i-block mo na agad na, i-block yan. Sabi ko ganyan, wala, kasi mga ganyan, wala talagang kanyan. Mayroon pa ang comment dyan eh. Awang-awa na talaga sa akin yung nag-comment niya. Mayroon pa, marami pa pong nag-comment yan na talagang awang-awa na ako. Naawa talaga sila sa akin. Sa dami, sabi nga nila, sa paulit-ulit na lang sir na paliwanag, hindi pa nila nakukuha. Ano ba naman kayo, di ba? Yan ang nandiyan niya sa comment. Kaya ramdam ko ito, nag-comment ito, awang-awa na sa akin eh. Kaya kasi nga po, para po sa akin kasi, gusto ko walang maiwan. At least kung nandito po lahat yung mga pangalan ninyo, at kung hindi man kayo nabunot or nabubunot doon sa ating mga binubunot, kung hindi man po yan, darating po ang araw na hindi po masasayang yon yung inyong dahil kung talagang i-stop ko na o magsasawa na ko doon at tapos may maiiwan na hindi nabunot, lahat po yan ay bibigyan ko. Diretso na po, hindi na po natin bubunutin. Ito po kasi, una natin ito, laro po ito, laro. Laro natin ito. Kasi hindi naman po natin masabay-sabay na bigyan agad ng 500,000 yan. Di ba? Yung iisa lang dapat ang manalo doon. Para ano pa na masabing laro yan kung gano'n ang gagawin natin. Grabe. Magtrabaho kayo. Total yan lang naman ang hinihiling ng Birana Live Studio TV na magpadala kayo rito ng katibayan na nagpa-subscribe kayo. Kagaya nito, mayroon na naman bago, yung mga bagong laro natin, si Maan Naba. Sa ngayon si Maan Naba, 147 na. Yan Yan ang panghuli niya ngayon lang, 147 yan. Yan 147. Yan si Maan Naba. Ito po yung wala talagang salisalita ito, basta padala lang ng padala, wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam, basta send lang siya ng send. Pero ito po ba ay nabunot na sa 10,000? Hindi pa po. Nabunot na ba ito sa 20,000? Hindi rin po. Nabunot na ba ito sa electric fan? Hindi rin po. Pero wala po siyang salita. Hindi kagaya nitong isang ungas na ito na nagdi-demand na siya mismo hindi nakapag-subscribe. Di ulol. Yan si Maan na ba pang 147 na. At saka yung sample, yan lang po ang sample, yan ang sample. Yan ang gagawin ninyo, hindi kayo pwede pang lumabas yan. Yan ang sample, ayan kita nyo, subscribe, tapos yung bell nakakulay itim, ibig sabihin pinindot, yan ang sample. Parang gago. Wala talaga ito salisalita. Hindi ko nga alam ito kung napadalhan na ba ito ng Gcash or load, hindi ko po alam dahil yung sabi ko nga po pag nabanggit ko na po dito, wala na po, hindi ko na po alam yun. Ang nagpapadala po niyan, ang tumatawag po diyan ay yung sekretary ko na po. So sila na po diyan ang nagkakaintindihan, wala na po akong pakialam doon.
Basta once na in-announce ko dito, at ipinasa ko yan doon sa sekretary ko na po nag-arrange yan. Maging yung 500,000 na yun. Yung mga 20,000, ay yung mga 20,000. Yung 10,000, yung mga electric fan. Sekretary ko na po, wala na po akong pakialam doon. Ako lang po ang taga-announce dito. Bakit pa pag-aaksayahan ko ng oras ito? Ito nga po ang haba-haba ng pag-aaksaya ko ng paliwanag dito eh. Kaya yung nag-comment ka dyan, hindi ko nga natandaan yung pangalan na nag-comment na ramdam ko talaga awang-awa na sa akin. Saka, sir, hindi mo na kailangan magpaliwanag pa. Bahala sila kung hindi nila naintindihan at bahala sila kung ano ang sasabihin nila. Basta ang mahalaga doon nagampanan mo yung gusto mong gawin. Tama nga naman. Anyway. Okay, babalik po tayo dito sa planong pagpatay dito kay BP Sara. Hindi na po sa akin yan nanggaling. At yan po ay nanggaling ayon dito kay Maharlika. At kaya nga po ipinapanood ko na sa inyo yung video ni Maharlika. Kasi nga po yan po yung talaga yung may mga kontak po mismo dyan sa Malacanang. Talagang credible itong mga puting ahas ni Maharlika. Hindi po nagmintis. At hindi po sila gumawa ng mga ganyang istorya. Imaginin mo. Talagang pinaghahandaan na pala talaga nilang kanilang exile. Yung kanilang pag-alis dito kung sakasakalit ano man ang mangyari. Kung ano man ang kahihinatnan nitong rally ng Iglesia ni Cristo at yung mga iba pang mga religious leader, religious members na sasali dito sa rally ng Iglesia ni Cristo, ay hindi po natin alam kung ano po ang pwedeng mangyari dyan. Kaya nga po nakahanda na po itong mga na anumang oras pwede na silang lumipad ulit kung saan man sila pupunta. Pero alam ko po hindi na sila po pwede sa Amerika. Kasi doon, pag sa Amerika sila pupunta, itutukhang sila ngayon ni Trump. Dahil kaya nga, kaya nga bilib na bilib yan si Trump kay President Duterte dahil yan sa uplan tokhang sa mga adik. So hindi po pwede yan. Kasi yan, yung mga lahat po ng mga ebidensya, maging yung sa video na sumisinghot, nakaka-forward na po kay President Trump. See? Wala eh. Sana pinili ninyo yung tinarantado niyong tao. Tinarantado niyo si Maharlika, edi, anong gagawin niyan? Mananarantado rin yan. Maniwala kayo sa akin. Yan po yan. Hindi ko na lang po na ipapanood kasi mahirap pa maghanap-hanap. Ay nakapaloob po dyan. Maliban po doon sa sinabing breaking news na ipapapatay na itong si BP Sara. Ay yun lang po. Pero mukhang mali yata, nagkamali yata kayo ng plano. Dahil once na nangyari yan kay BP Sara, hindi na mapipigil yan. Sisiguraduhin ko sa inyo pag hindi kayo dinumog ng tao dyan kahit anong mangyari. At dito rin sa mga kawatan ng mga politikong ito, sige lang, tuloy lang ang ligaya ninyo. Dahil nakalista na rin kayo dito sa listahan ko. Dahil pag dumating ang araw na iba na ang presidente at baka lang sakaling tawagin ako kailanganin nila ng bagong presidente ang serbisyo ko, doon na tayo. Sisiguraduhin ko sa inyo, makikremate kayo sa akin ng buhay. Tandaan ninyo yan. Wala akong gagawin dito kundi mag-cremate ng mga kawatan. Yan ang tatandaan. Hindi po ako nananakot dito. Once na hiningi ng bagong presidente ang serbisyo ko, ito po bang sinasabi ko ay kailangan ko lang ng posisyon? Hindi po. Matagal na po akong nag-o-offer dito ng serbisyo ko ng libre
hindi ko na nga po kailangan ng pera. Sino ba yung tao na nagsabi na allergy sila sa pera? Ako lang po yun. Kaya wala po akong pera. Ha? Pero pwede ako makipagpostahan dito sa mga kawatan na mga bilyonaryo na ito at pwede nilang iposta yan kahit na ilang bilyon yung mga kinawat nila, iposta nila sa akin, makipagpatayan na sa akin. At titriplihin ko gaano mang karaming pera mga yan. Pero wala akong pera. Pero ang sisiguraduhin ko, yung pantapat ko ay higit pa sa dolyar. Lahat kahit sa mundo tinatanggap ito. Kasi sabi ko nga po, hindi ko na kailangan ng pera. Oh. Ipagdasal ninyo mga kababayan na tatanggapin nila itong hamon ko itong mga kawatan na ito. Para lahat ng mga mapapanalunan natin, sigurado naman tayo panalo rito. Kahit pa ilang daan yan ba nga mga kawatan na yan? Diyan sa Kongreso, ilan yan sila? 300 plus. Sige, kung lahat yan sila kawatan, lahat yan hinahamon ko ng patayan. Kung lahat yung mga kawatan. Kasi napakasarap pumatay ng mga ganyang taong mga kawatan. Lalo na kung ipapasok mo sa utak mo na itong mga kawatang ito yung mga pumapatay dito sa mga kababayan ko mga walang masaing. Napakasarap kung lagutin ang mga hininga nitong mga ito. Tandaan ninyo yan. At sinasabi ko na po rito, maging kaluluwa nito susunugin ko. Kaya kung may ikon na lang dyan, may mananalo ng presidente at matutunugan ko na hihingin yung serbisyo ko, antimano magpapagawa ako rito ng mega na cremation. Mega cremation. Yung mga tipong malalim, malapad, tapos yan ay kanyan, yung kalahati ng punong-puno ng gasolina, tapos dyan mo lahat ipaghuhulog yung mga yan, dinakremate na itong mga animal na ito. Gagawin ko yan. Tahasang anuman ang kapalarang mangyayari sa akin. Pero wala eh. Hanggang doon lang yon. Walang pwedeng manghuli, walang pwedeng dito dahil unang-una, lumalapit pala sa akin yung manghuhuli, durog-durog ng mukha, durog-durog ng ulo. Gusto niyo mapatunayan yan? Sige. Magpasabi kayo, diyan tayo sa Lunita. Lahat yan, kung ilan man ang bilang ng mga kawatan ng mga politiko na yan, isama na yung mga kawatan dyan sa Senado, ibilang na yan. Basta ang usapan dito, either magtali kami lahat ng kadina sa aming baywang para walang makakatakbo. Yan yun. Kasi mahirap pagka baka makita niya nagtutumbahan itong mga kasama, tatakbo na eh. Ito nakakadina kami, walang tatakbo. Gaano kang karami yan humarap sa akin? 10 segundo lang. Madalas niyong naririnig sa akin yan, 10 segundo lang ang ibibigay kong laban sa mga ito. At sisiguraduhin ko, hahapay lahat. At hihiwalay yung mga kaluluwa nila sa kanilang mga katawan. Tandaan ninyo yan. At pagkatapos nga yan, pati mga anino at mga kaluluwa yung susunugin ko na. Napakasarap sa akin yung makita kayo na nakatimbuang dyan, kisa naman nakikita ko itong mga kababayan ko na nakaupo sa kanilang mga, kung saan dyan na sila nakaupo, hawak-hawak yung tiyan dahil napakasakit na yung sikmura nila sa sobrang gutom. Kaya kapag humarap kayo sa akin mga putang yung mga politiko kayo, wala akong ititira sa inyo. Sisiguraduhin ko, abo kayong lahat sa akin. Lahat yan, mga ari-arian nila. Huwag kayong mag-alala mga kababayan, yung sabihin na hindi mababawi yung mga kinawat nila. Kaya imagine niyo yung mga bahay nila dyan sa Forbes Park, Dasmariñas sa village na yan. Milyones po yung halaga niyan. Mayroon 200 milyon.
Lahat po yan. Lalo na itong si asawa ni Kwan. Sino yan yung manyakis na sap niya na yan? Si Anton. 200 million yung binili niyang bahay dyan sa McKinley Road. Lahat po yan ay babawiin natin lahat yan. Pagkatapos natin durugin ang ulo ng mga animal na yan, kung wala silang maibalik na pira, ibenta. Kung walang makakabili, durugin yung mga bahay nila. At titiyakin na wala silang matitirahan, titira sila ngayon doon sa puno ng sagingan. Yan ang ipalalasap ko sa inyo. Dahil itong nararanasan itong mga kababayan ko, higit pa doon ang nararanasan itong mga walang masaing kong mga kababayan. Kaya, sige, antay-antay lang tayo. Antay lang. At lahat ng mga adik na mga nandiyan sa gobyerno, maraming adik diyan sa mga politikong ito. Sasalaksakan natin yan ng panggatong na bumabaga. Sasalaksakan natin yung ilong nila ng gatong na may baga. Sasalaksakan natin yan. Ito naman mga babae na mga kawatan. Diyan sa Senado. So, ang dami mga babaeng mga kawatan dyan. Babalatan natin yan mga buhayan. Parang palaka. Pagkatapos natin balatan yan, buhusan ng suka, budburan ng asin at bitsin, tapos yan, buhay pa sila, ipakita na natin sa kanila na habang nilalapa sila ng buaya, dito sa basement ko, ma-realize nila na pinagbabayaran na nila yung mga kinawat nila sa taong bayan. Ipaparanas ko yan sa inyo. Maniwala kayo sa akin. Total, 24 years na lang yung itatagal ko sa mundong ito. Gagawin ko na yung dapat kong gawin. Gusto ko lipulin na lahat itong mga kawatang ito. Mga adik na yan, lipulin ko na lahat yan. Kaya nga, nako. Sige, anyway. Siya nga po pala. Nagtatagal na tayo. Ito po ay bibigyan ko lang po ng load. Ito load po ito. Load ito, nababasahin ko. At kagaya po nung dati dyan, dito lang po kayo makipag-ugnayan sa Tarikasan Mersa. Alam nyo naman yan kasi dito ko nga hinugot yan eh. So, alam nyo na po yan. Di ba? So, doon kayo makipag-ugnayan. At ito na po, bago tayo magbukas, ay ito si Maria P. Salcido. 500 load po yan. Ninita de la Cruz. 500 load. Jocelyn Pamor. 500 load. Aida Paglinawan, 500 load. Panglima Jacqueline Dominguez, 500 load. Ayan po yan. Yan po yung mga binasa ko. Okay? Yan po siya. So, hindi ko na kailangan pang ulit-ulitin sa inyo. Alam nyo na yan. So, wala na tayong load-load na yung ipapadala yung number ninyo kasi sinabi ko naman po kanina na parang wala kasing katibayan yung load na yon. Even though dito naglagay na successfully loaded pero wala pa rin tayong katibayan na maipapadala. Not like pagka GCash halimbawa napukukan po yun na mayroon po tayong katibayan na nag-send na-send na. So, GCash na lang po ito lahat na binasa ko, tigpa 500 pesos po para sa inyong load po yan. Bahala kayo kung ang i-load ninyo 100 lang, ay di sa inyo po yung 400 pambili ng candy. Ayan. At habang ina-arrange po yung mga bubunutin kasi po may mga naidagdag na eh. So, gagawa lang po ng pangalan yung mga ilalagay sa timba. Ito po. May mga naidagdag po rito
So, idadagdag na rin po natin dyan sa timba. Para sa ganon ay tuloy-tuloy po yung ating pamimigay. Kaya, doon po sa mga dati na nandyan, na ito ang mga nanditong pangalan, wala po kayong dapat alalahanin, nandito na po yan sa timba. Yan mga pangalan ninyo. At yun nga lang, yung palabunutan, bubunot po tayo. Kung hindi man po kayo ngayon agad mabubunot, ay, well, magantay po kayo ng para sa inyo. Meron po kasi dyan, hindi lang nabunot yung pangalan, ay nagwawala na. Bugok. Okay, anyway. Muli po, itinataas ko ang aking mga kamay sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers na may mga sakit at may mga problema sa buhay. Panginoon, pagalingin mo na po sila ngayon din at bagkos palitan mo po ng swerteng walang hanggan ang kanilang mga nararamdaman. Maraming salamat, Panginoon. At siyempre, ano nga ba yung lagi nyo naririnig sa akin pagkatapos ko magdaldal? Ayan, mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan.